Maski sa kabundukan o sa karagatan man, sa ilang man at parang panawagan ay bumukal. Kung ang yaring atas ay ang ating ipamansag, mga gawa at habilin mo sa lahat ng mga bansa, sapat ng marinig, ayaw iyong tinig. Ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong iniibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng mga angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin, ipag-utos mong kami mamuhay ng di dapat makabawas sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtaya. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ulitin po natin. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Matibay kong muog na tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Tugon. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin?
Siya'y tao lamang na iyong pinapansin, katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Tugon, Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa sa Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila, "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong Ebanghelyo, narinig natin ang pagpapahayag ni Kristo ng mga bagay na mangyayari. Mangyayari pa lang na kailangan at dapat na maganap, dapat na maranasan ng anak ng tao. Nung panahong ito na kanyang sinasabi, ang panahon na kumbaga ang ginagawa pa ni Jesus ay nagtuturo sa kanyang mga alagad, nagtuturo sa lahat ng mga sumusunod sa kanya, nakikinig sa kanya, nagpapagaling, at kumbaga misyon, panahon ng misyon. Pero sinabi niya na darating ang araw, ang anak ng tao ay ipapahagupit o huhulihin, ipapako sa krus, mamamatay, at muling mabubuhay. Ayon sa itinakdang panahon. Panahon na ayon sa Diyos. Magkaiba ang panahon ng tao sa panahon ng Diyos. Pag sinabing panahon ng tao o oras ng tao, ito ay naayon sa araw, buwan, oras, taon. Yun yung binibilang natin. Pero pagdating sa panahon ng Diyos, wala itong oras, wala itong araw. Kaya nga pakiramdam natin laging parang ang tagal-tagal naman ng nararanasan nating problema, nararanasan nating COVID. Parang ang tagal-tagal naman. No? More than 2 years na. Pero kung sa oras ng Diyos, base sa pag-aaral ng mga scholars natin, wala pa ito sa, baka katuldok pa lang ng itinakda ng Diyos. Lahat ito, bahagi na kailangan nating maranasan. Kaya nga sabi sa unang pagbasa sa Aklat ng Mga Ngaral, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani,
May panahon ng pagluha, may panahon ng pagtawa. So, may kanya-kanyang panahon na itinakda ang Diyos. Kaya lang, tingnan natin, no? Ano bang ginagawa natin sa ating panahon? Ano bang ginagawa natin sa oras natin? Bakit nagiging magulo? Sige, tingnan natin. No? Kapag bata, dapat yan naglalaro. Dapat yan nakikibanding. Dapat yan talagang, kumbaga, hindi pa ganun kabigat ang responsibilidad. Pag bata, hayaan mo munang maglaro. Hayaan mo munang madapa. Hayaan mo muna. Masugatan, magkapeklat, hayaan mo muna. Ang problema, kapag bata, gusto natin tumanda na. Diba? Kapag bata, gusto mo tumanda na agad. Anak mo, gusto mo tumanda na agad kasi ayaw mo nang mag-alaga, ayaw mo na inaasikaso, ayaw mo nang nag-aalala ka na pag umalis ka, hindi niya kakayanin, kaya gusto mo ngayon pa lang, matuto na siya. Marami nga dito sa paligid ng Divisoria, bata pa lang, nagbubuhat na ng kung ano-ano para kumita. Kasi kailangan tumulong na siya para mabuhay yung pamilya. Kamusta ba? Kayo ba? Kamusta ang inyong pagkabata? Naging bata ba talaga kayo? Tingnan, isip muna. Naging bata ba talaga o medyo na-suppress yung pagkabata? Kaya kung kailan tumanda, napapansin nyo ba? Yung asawa ninyo, kung kailan tumanda, doon nag-aasal bata. Matanda na, doon palang nag-games, di ba? Mobile Legend o kung ano man. Kasi hindi naranasan, o kaya hindi naranasan Hindi dinanas muna yung karanasan na dapat naranasan ng bata. Kaya kung kailan may asawa na, kung kailan may anak na, yun, nakikipag-away pa sa computer games. O kaya naman, literal, kung kailan naman tumanda, kung kailan nag-asawa, doon nakikipaglaro sa iba. Alam niyo na ibig ko sabihin. Diba? Kasi dapat makipaglaro ka nun para na-enjoy mo. Pag binata ka, mamuhay ka munang binata. Kung dalaga ka, sige, magpakadalaga ka muna. Hindi, minamadali natin, pinagpapalit-palit natin Kung kailan nag-asawa, doon nagbubuhay binata, doon nagbubuhay dalaga. Kumbaga, minsan lumilipas na tapos na kaya lang, dahil nga bahagi ng ating, kumbaga tinatawag human psyche, yung pagkatao natin, na may mga bagay na kailan, di ba yung, ano ba yung tawag dyan, yung adolescence, yung teenager, yung adultness, yung ganyan, Pag pinagbalibaliktad natin, wala Kaya maging si Kristo, di ba? Dumaan sa tamang proseso. Dumaan sa takdang panahon. Naging bata, tumulong, naging binata. Ngayon, handa niyang harapin itong responsibilidad at mission niya. Mamamatay din siya. Pero muling mabubuhay. Nakikita niyo ba? Kung bakit tayo nagiging malungkot, kung bakit nagiging magulo ang buhay natin. May oras na dapat na lumabas, ayaw mong lumabas. Kung kailan naman sinabing wag lalabas, dun labas ng labas. Baka lang po, baka pwede pa kasing habulin, marami sa atin dito, tumanda na, matatanda na, Kung kailan dapat, noong teenager, nagkaroon ka ng mga crush, ng mga love life na yan, Kung kailan tumanda, saka ka naghahanap ng love life. Di ba? Ang gusto lang, mas masarap kasi, at sa tingin ko, mas gusto ng Diyos, yung mabuhay tayo Yung may mga bagay na lipas na, tapos na yan.
May oras at panahon na hindi tayo magkakaintindihan, mag-aaway-away, magkakapatid, mag-aaway, pero may panahon ng pagkakasundo. Yun nga, hanggang kailan o kaya patatagalin pa ba natin yung pagkakasundo? Tapos na yun kasi pare-pareho naman tayong, kumbaga, hindi pa mature, nung panahong iyon. Ay ngayon siguro naman kailangan, baka naman pwede nang maging mature sa mga desisyon. Tumatanda na. Huwag mo nang hintayin na mamamatay yan. Minsan pag umiiyak, pag sa libing, di ba, sa mga burol, iiyak-iyak, di ba? Ba't ngayon? Kasi marami ka pang hindi nagawa para sa kanya, di ba? Gusto mo sanang gawin. Tapos na, nakaratay na, nakaganon na. Ano pang gagawin mo dyan? Iiyak lang talaga. Pag-isipan na mabuti, ha? Para mabuhay tayo ng tama. Mabuhay tayo ng ayon kay Kristo. Kaya ngayon, sa pagdiriwang natin din, na talagang matindi ang pinagdaanan din. Iba yung batikos, nung siya'y nakakaranas na ng mga karanasan ni Kristo, maraming pagdududa, maging mga demonyo, talagang hindi siya tinitigilan. Pero lahat, para sa kanya din, ay nakatakda. Lahat kailangan niya maranasan, lahat kailangan niya rin mapagtagumpayan. At kakayanan din naman natin. Andiyan ang mahal na Birhen, magagawa natin ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Amen? Ang pananampalataya natin kay Hesu Kristong anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nauna na sa atin na lisanin ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan at panalangin ng mga nanonood sa online. Lahat ng misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Bawat gala
sa palad mo, ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkataan natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang aming mapagkumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. O ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't sa Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para lang pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. Serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Panalangin para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisang naming mahal na Poong Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa Kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na nagpagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero
ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus, inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian. Siya nawa. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kami mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihan, ngayon pa man ay pinagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Gandang umaga. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,